Hello mga kaswak! Alam nyo ba na required na ang early warning device para sa mga sasakyan? In fact, noong 2013 pa lang may memo na nilabas ang LTO about it. At kinakailangan na ang lahat ng mga sasakyan, kahit na pag nagpaparehistro, ay meron ng early warning device. In fact, nung nakaraang taon nung nagparehistro ako, bumalik ako sa bahay kasi naiwan ko yung early warning device ko. Ito yung video clip ng experience ko nung nakalimutan ko yung early warning device last year. Hindi kasama sa checking nila last year is yung early warning device. Hindi ko nadala yung early warning device ko. So, mahigpit na sila ngayon, especially dito sa LTO Carmona. Kaya sabi sa akin ay balikan ko yung early warning device ko. Pero kapag nakuha ko naman na diretso lang ako sa kanya to show yung early warning device. Mabuti na lang mga kaswak, meron tayong early warning device galing sa Sportech. So ito ay talagang heavy duty na early warning device. Yung previous na early warning device natin ay hindi siya ganun ka heavy duty. Tsaka alam nyo mga kaswak na merong LTO standard na bigat at size ang early warning device coming from LTO. Sa bigat, at least dapat 1.5 kilograms. Itong sa Sportech ay 2.5 kilograms siya. So pasadong pasado. Sturdy and all metal din siya and highly reflective. Tapos yung size naman ng mismong early warning device dapat at least 40 centimeters by 5 centimeters. So ito, pasok na pasok ito. Standard, sure na papasa ito sa LTO kapag kailangan ninyong gamitin at i-inspectionin kayo sa inyong registration at sa kalsada kapag kami nangyaring aberya. Sa likod, meron na rin tong instruction kung paano natin i-set up. So buksan na natin, no? Tignan natin kung gaano ito ka sturdy, ka solid yung kanyang material, and papakita ko na rin sa inyo kung paano to i-set up. Okay, so dalawa to. Bali magkaparas ito kapag inyong bibilin. Meron na tayo ditong red and yellow na early warning device. Then as you can see, solid stainless yung kanyang material and napakakapal mga kaswak. Tingnan nyo, susubukan ko siyang i-bend. Hindi siya basta-basta mabebend. Sobrang solid ng pagkabakal nito at legit na yung bigat niya ay nasa 2.5 kilos. Kapag magkasama, ayan, kapag magkasama. Okay? So, ano kasi yan? Per pair kasi ang natin, ang early warning device dapat sa LTO. Hindi po pwedeng babiyahe ka na isa lang. Pagka isa lang ang dala-dala mo, pwede ka pa rin tikitan ng LTO. Meron ka pa rin nun fine at pwedeng ma-suspende or ma-confiscate yung iyong lisensya. Dapat kasi sa harapan at sa likod yung inyong early warning device. So sa pagse-setup nito, napakasimple lang din. Although nakalagay na doon sa karton, bali i-turn mo lang ito. Solid talaga. Tapos kapag na cross mo na yung dalawang bakal, angat mo lang tong dalawa. Parang may clip siya dito. Ayan o. I-clip mo lang ng ganyan. Yan, okay? Ayan, so naka-setup na siya ng ganyan. Ayan, naka-early warning device na siya na setup. Same lang din with the other one. So, cross. Tapos, angat mo to. May clip ka makikita dyan. Pagtatagpuin mo lang yung clip. Okay. So, ganyan siya makakaswak kapag na-setup na. Okay? Legit din na highly reflective talaga. Itong distance ko right now nung tinest ko is around 20 meters. Ayan, nung sinat ko yung high beam, kitang-kita yung pagka-reflect
effective nitong mga early warning devices na to. Kaya kung kailangan nyo rin ng early warning device para sa inyong mga sasakyan, ilalagay ko sa description below yung links kung saan pwedeng mabili itong early warning device from Sportech and Automax. So sana may natutunan kayo mga kaswak sa video na to. See you next time. Bye-bye.